Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayun, narito po tayong muli para po mag-review sa ating mid-year camp. Ano po? Ngayong hapon, hayaan po natin na mag-review po tayo at makapagbahagi po ko sa inyo ng mga ilang testimony. Amen po. At hanggang ngayon po, nakakabasa po tayo ng testimony sa Rema Pills. Amen po. At ngayon, punta muna po tayo dito sa review. Ano po? Ang camping po natin, ang tema po ay, Are you ready? Amen po. Pakisabi nga sa katabi, kung may katabi ka, handa ka na ba? Amen po. Kasi dapat maging handa po tayo palagi. Hindi po yung maghanda tayo kung kailan lang darating yung na may paghahandaan, kundi dapat sa araw-araw ng buhay natin maging handa po tayo. Amen po. Ayun, dun po sa Matthew chapter 24. Amen po. Ayan, ma-share ko po sa inyo nung share po ni Pastor Mulo nung camping, example niya po yung sa bagyong Aghon. Amen po. Na yun nga po, sa siner niya doon na signal number 1 lang, yung mga tao nagsasaya lang, parang wala lang, biglang bumuhos ang tubig at hindi sila nakahanda. At ang nangyari, ano pong nangyari po doon? Yung mga bangka nila nasira at yung ikinabubuhay nila naapektuhan. Amen po. Dahil sa hindi sila naging handa nung time na yon. Amen po. Na kaya nga napakahalaga po ng paghahanda kahit sa mga simpleng warning, simpleng paalala, lalo-lalo na ng salita ng Panginoon. Napakahalaga na maging handa po tayo na pakinggan at sundin ito. Amen po. Yon sa Matthew chapter 24 nga po na sinasabi roon ni Pastor Mulo, na basahin ko po sa verse 43 na sabi niya, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. At nasabanggit nga po doon ni Pastor Mulo na hindi masarap sa pakiramdam ang manakawan. Amen po. Ngayon, kung alam mo lang kung kailan darating ang isang magnanakaw, syempre magpe-prepared ka maghahanda ka. At ang isang magnanakaw, syempre hindi naman niya magpapaalam sa iyo na magnanakaw ako sa iyo mamayang gabi. Di ba po? Actually, timing yan sa time na yung kahimbingan ng tulog mo. Amen po. Ngayon, sabi niya, walang nakakaalam ng araw ng pagdating ng Panginoon. Ano po? Walang alam. Walang nakakaalam. Ayun nga sabi niya, ang problema hindi natin alam. Kasi kung alam lang natin, panigurado, maghahanda tayo. Amen po. Kung alam lang natin kung kailan darating ang araw at yung oras ng pagdating ng Panginoon, maghahanda tayo, aayusin natin yung buhay natin, aayusin natin ang paglilingkod natin. Amen po. At lalayo tayo sa kasalanan. Kasi alam mo, aayusin mo yung buhay mo kasi alam mong darating na ang Panginoon. Amen po. Ngayon, ang problema nga, hindi natin alam. Ang problema, hindi natin alam kung kailan, anong araw, anong oras darating ang Panginoon. Kaya nga, maging handa tayo. Amen po. Sa katulad sa isang school, na kung alam mong may exam bukas, mag-aaral ka ngayon. Maghahanda ka ngayon para pagdating ng exam, hindi ka kakaba-kaba. Amen po. Hindi ka kakaba-kaba at hindi ka magugulat. Actually, kung nakapaghanda ka at ready ka, pagdating ng exam, confident ka na makakapasa ka lang kasi naghanda ka at nag-aral ka. Amen po. Kumbaga, sabi nga doon, hindi maging gulat ang score mo, kundi confident ka na alam mo sa sarili mo na makakapasa lang ako. Kasi napag-aralan ko, napaghandaan ko yung exam na to. Amen po. At an example nga po doon, yung parable po ng 10 virgin. Amen po. Yung 5 matalino at yung 5 hangal. Yung 5 matalino, nag-prepare sila at dinagdagan nila yung hinanda nilang langis. At ito pong 5 hangal na hindi nila alam na
paantala ang pagdating ng ikakasal. Ngayon, yung langis nila ay sapat lang dun sa araw na yon. At ngayon, kaya po sa buhay po natin, napakahalaga na punuin natin ng anointing ang ating buhay. Punuin natin ng anointing ang ating buhay dahil hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Para maging sapat ang anointing natin sa pagparito ng ating Panginoon. Amen po. At yun po, at ang sabi naman po ni Pastor Marlon nung camp, ang Panginoon ay nagbigay ng mga senyales ng kanyang pagbabalik. Amen po. Kaya hindi excuse na magulat tayo Lalo-lalo na po sa ating mga Kristiyano. Amen po. Dapat alam natin yung mga senyales na yan kasi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen po. At yung mga senyales na yan, praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na, sabi nga, nagugulat tayo. Kaya nagbigay ang Diyos ng mga senyales ng pagparito niya. Amen po. Kaya dapat hindi tayo magulat sa pagparito ng Panginoon. Dapat alam mo na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang sabi nga dyan, dapat meron tayong instinct sa pagparito ng Panginoon. Amen po. Meron tayong instinct sa pagparito ng Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Marlon, dahil halos nahawakan mo na ang mga senyales ng pagparito ng Panginoon. Amen po. Malapit na ang pagparito ng Panginoon. Sabi nga doon na mention ni Pastor Marlon, halos nahahawakan mo na ang mga senyales na yan. Amen po. At ang example po ni Pastor Marlon dito, yung parable of the talents, na yung pinagkatiwalaan ng salapi. Amen po. Napakahalaga po sa ating mga Kristiyano na sa ating pong mga pinagkatiwalaan, sa ating pong mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, napakahalaga na yung pinagkatiwala ng Panginoon, dapat nagbubunga ito. Kasi yung parable of the talent na kung saan yung pinagkatiwalaan ng salapi, yung binigyan ng 5,000, ipinangalakal niya, nagbunga ng 5,000. Yung binigyan ng 2,000, ipinangalakal niya, nagbunga ng 2,000. At yung isa po rito, binigyan ng 1,000, ang nangyari, humukay sa lupa, itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. At yun, yung tumanggap ng 5,000, sabi ng Panginoon, magaling at tapat na alipin. At yung tumanggap ng 2,000, na nagtubo ng 2,000, same ang sinabi ang Panginoon, magaling at tapat na alipin. Pero ito pong binigyan ng 1,000, na itinago niya, ang sabi sa kanya ng Panginoon, lumapit ang tumanggap ng 1,000, alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinanan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang iyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Ang sabi ng Panginoon, masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon, alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. At ang nangyari po dun sa binigyan ng 1,000, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Yung sayo na dahil hindi ka nagtrabaho, hindi mo tinrabaho yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, sabi nga diyon, yung sayo kukunin pa. Amen po. Kaya nga po napakahalaga sa buhay natin na yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, kamusta na? Tinatrabaho mo ba to? Pinagyayaman mo ba ito? Amen po. At ngayon, sinabi nga ni Pastor Boy, yung pag-akyat ni Jesus sa langit, nakita ng mga alagad, at ito ang huling bilin ni Jesus. Sabi niya, kumilos na kayo, humayo na kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Amen po. Ano po ang huling bilin ni Jesus bago siya na umakyat sa langit? Nagsalita ang anghel ng Panginoon, sabi niya, ito ang huling bilin ko, kumilos na kayo.
Amen po. Pakisabi nga sa katabi, kumilos ka na. Amen po. Kumilos na kayo. Humayo na kayo. Ipangaralin nyo ang mabuting balita. Amen po. At ang sabi nga dyan, bakit nakatayo ka pa? Bakit wala ka pang ginagawa? Amen po. At sinabi po doon, walang lugar para sa delay. Amen po. Dapat sa ating mga tinawag ng Diyos, sa ating mga anak ng Panginoon, dapat walang delay. Pag nag-utusan tayo ng Diyos, pag may pinagawa ang Panginoon, dapat walang delay. Dapat walang lugar sa atin ang delay. Amen po. Sabi nga po dyan, na sinabi pa ni Pastor Boy, nakailang camp ka na. Amen po. Ilang beses ka nang napag-pray. Ilang beses ka nang na-lay hands. Amen po. Hinahanapan tayo ng Diyos ng pagsunod at bunga. Amen po. At ang sabi nga po dyan, alam mo ang kaligtasan, alam mo na ang mensahe ng Panginoon, alam mo na ang pagkatawag ng Panginoon, and yet, ano ang ginagawa mo? Hello po. Sinasabi po dyan sabi ng ating pastor, alam mo na ang kaligtasan, alam mo na ang mensahe ng Panginoon, alam mo na ang pagkatawag ng Panginoon, and yet, ano ang ginagawa mo? Amen po. Paalala po ito sa ating lahat. Sabi nga dyan, nagkakamali ba ang Diyos? Amen po. Nagkakamali ba ang Diyos? Sabi niya, puro dahilan. Amen po. Ang Diyos ay hindi nagkamali sa pagkatawag sa bawat isa po sa atin. Kaya, hindi dapat maging excuse ang dahilan na yan upang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Amen po. Ngayon, may mga ilang testimony po akong i-share sa inyo na ito pong mga testimony na to, ito po ay testimony ng isang baguang sumama ng camp. Actually, yung chat niya, may English pa. Sabi, I just want to say thank you, Lord, for guiding us hanggang sa matapos po yung camp. Thank you din po sa mga nakasama ko during camping. Nagkaroon po ako ng bagong kaibigan. Tapos, ang sabi niya po dyan, nung nagkasakit po ako, nagkasakit po kasi sa camp. Sabi niya, nung nagkasakit po ako, tinulungan at inalagaan nila ako hanggang sa gumaling ako. Gusto ko din po mag-thank you sa mga workers kasi they always checking me if I'm okay. So much appreciated. And thank you po sa team leader namin. Kasi siya po talaga yung mas tumulong sa akin. Ayan, yung team leader na tinutukoy niya po ito, yung counselor po nila. Sabi niya, thank you, sabi niya, sa aming counselor, sa aming team leader. Kasi sabi niya, sabi niya dyan, siya yung nagtumulong at sabi niya sa akin na makilala ko po si Lord. Sabi niya, honestly, hindi po talaga ako marunong mag-pray. But then, Ate Counselor, help me para mas makilala ko si Lord. Marami po akong natutunan. Hindi lang po dahil sa mga workers, pati na rin po kay Pastor Boy. Yan, praise the Lord. Ito po isang baguhan po na ito. Nakakilala po siya ng mga bagong kaibigan niya sa Panginoon, at na-appreciate niya yung ginawa sa kanya ng mga kanyang mga kasamahan doon sa grupo, at na-appreciate niya yung counselor niya. Amen po. Kaya malaking part ang counselor po sa camping. Amen po. At ito po, meron pa pong isang testimony po rito. Ang sinabi niya po diyan, actually ito po yung time ng kalakasan ng anointing ng camping. Sabi niya, sa oras na mahinang-mahina ang faith mo, sa oras na maliit ang faith mo, ito ang time na lubusan silang magiging akin. Ikaw na ulila. Ikaw na nag-iisa. Ito po yung prophecy,
Pinili mo kung maging ama, ikaw ang nagtiwala ng buhay sa akin, maging kinabukasan mo, lubusan kang magiging akin. Hindi lalagpas ang isang araw na hindi mo ako mararamdaman. Sa panahon ng pag-iisa, nandun ako kasama mo. My presence will never fail you. Ang paglapit mo ang naglinis sa iyo sa dugo ni Jesus. Pastora, yan po ang rema po sa akin itong camp. Iyak po ako ng iyak dahil ang lakas pa rin po ng anointing. Amen po. Praise the Lord. Ano po? At meron pa po isa dito na testimony. Sabi niya po rito, good morning po, Pastora. Kwento ko lang po pala. Kaninang prayer po, nire-remind po ulit ako ni Lord na ang lifetime ay kasal sa Diyos. Nalilito po kasi ako sa full-time at part-time. Nalilito po kasi ako sa full-time at part-time po, Pastora. Kaya nang kakatanong ako kay Lord, before po ng camp, yun na po ang tanong ko. Tas po one time, one time na naginip po ako, may isang lalaki na nakaputi at sinuotan po ako ng singsing. Tas napansin ko po na may nakasulat doon na sa singsing, ang nakasulat po ay sign it. Paggising ko po, di ko po magets ano pong meaning nun. Hanggang sa nag-camp na po tayo at still asking pa rin po ako kay Lord. Ano ba ang pinagkaiba ng full-time sa lifetime? Last night po, before po magpa-altar calling si Pastor Boy, bigla niya pong sinabi na ang lifetime ay kasal ka sa Diyos, alam mo sa sarili mo kung ano ang programa ng Diyos sa iyo. Bigla ko pong naalala yung panaginip ko po nung pagkasabi ni Pastor Boy, yun, confirmation po pala yun na ako ay dinisenyo para maglingkod ng habang buhay sa Diyos. Amen? Pakisabi sa katebe, ang lifetime ay kasal ka sa Diyos. Amen? At ito pong last po na share ko po sa inyo, ng testimony po. Naging counsel ko din po pala yung dating worker po. Last month lang po siya bumalik. Maraming beses na niya gusto bumalik pero nauunahan po siya ng hiya. Pero nitong nakaraang nag-decide na po siyang bumalik. Alam niya po na di pa po natatapos ang calling niya. At nung camp, puspos na puspos po siya at nung nagpa-altar calling po kayo nung last night po about sa lifetime na maglilingkod, di po agad siya nagpunta pero nung huli po, bago po yun matapos, di na po niya napigilan sarili niya na lumapit pa din sa harap. At tumabi po siya sa akin at iyak po ng iyak. Alam niya po na may bagay na di pa tapos siyang gawin na pinapagawa po siya. Na pinapagawa sa kanya si Lord. At gusto niya po yun balikan. Amen? Kaya ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala na hindi pa tapos ang pagkatawag ng Panginoon. Amen po. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa pagkatawag niya sa kanyang mga anak. Amen po. Kaya lagi tayo maging handa sa pagparito ng Panginoon dahil gusto ng Diyos na maligtas tayo at makasama sa kanyang kaharian at makatanggap ng korona ng tagumpay kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen po. Para sabi nga sa katabi, fight your calling. Amen po. Paglaban po natin ang ating pagkatawag. Amen po. Huwag tayong pumayag na maagaw sa atin yung bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Amen po. Kaya nga po napakahalaga na sa buhay ng bawat isa, natapos na ang camp, kadalasan ang battle after camp. Kaya huwag tayong pumayag na yung calling, yung pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin ay maagaw sa bawat isa po sa atin. Ipaglaban po natin ang ating
calling o pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po. Yun lang po ang mai-share ko po sa hapong ito. Maraming salamat po. God bless po. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Natulay nga, Panginoon, na kami ay napakahalaga sa iyo. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang. At salamat, Panginoon, sa pagkatawag mo sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging handa sa araw-araw ng buhay namin. At patuloy, Lord, humihingi kami, Lord, ng karagdagang anointing sa iyo. Nang sa ganun, Panginoon, makatagal kami hanggang sa muling pagparito mo. Na madatnan mo kaming maging matapat, na sumusunod at tumatalima sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita sa hapong ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig. At pagpalain mo ang bawat isa na patuloy, Panginoon, na nag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. God bless po.